everyone! Welcome sa aking podcast. Sa podcast nito ay pag-usapan natin kung paano napalala ng information age at ng kasalukuyang pandemya ang problema ng fake news at historical distortion. At nais ko lang din ibahagi kung paano sinubukan ng mga Espanyol at Amerikano na alisin ang mga pamana ng mga sinaunang Pilipino. At para sa mga hindi nakakaalam, ang historical distortion ay tumutukoy sa pagpapalit o pagbabago ng kasaysayan upang magbigay ng maling interpretasyon ng mga pangyayari, tao o konteksto sa kasaysayan. Well, alam niyo ba ng information age ay nagdulot ng mga pagbabago sa paraan kung paano natin natatanggap at pinapalaganap ang mga impormasyon? Sa digital age, ang mga impormasyon ay maaaring kumalat ng mas mabilis sa pamamagitan ng mga social media platform at online news outlets. Ito ay nagbibigay daan sa fake news na kumakalat ng mas mabilis kaysa sa traditional na media. At dahil sa mabilis na pagkalat ng impormasyon, mas madali ring magpakalat ng mga maling impormasyon at kasinungalingan. Nakakalungkot nga dahil marami rin talagang tao ang nagbabasa ng balita sa social media kung saan hindi naman lahat ng impormasyon ay totoo o may basihan. Gaya lamang nung mag-umpisa ang pandemya ng COVID-19, nagkaroon ng mga pagkalat ng disinformation at misinformation tungkol sa virus. Dahil dito, nagkaroon ng pagkalat ng mga pekeng gamot, maling impormasyon tungkol sa kalusugan, at mga konspirasyon. Kung alam niyo lang, ang mga gantong uri ng fake news ay maaaring magdulot ng kalituhan, takot, at kawalan ng tiwala sa mga otoridad at eksperto sa kalusugan. Kaya naman, mahalaga talaga na magkaroon ng media and information literacy lalo sa pag-verify ng mga impormasyon. Well, may mga paraan naman upang labanan ang mga problema ng fake news at historical distortion sa panahon ngayon. Malaga na magkaroon ng transparency sa mga pinagbabasehan at magpakita ng mga sources upang masiguro na ang mga impormasyon na pinopost ay tama at hindi nakakadulot ng kalituhan sa mga makakabasa nito. Maliban sa usapin na iyan, atin namang pag-usapan kung paano tinangka ng mga Espanyol at Amerikano na iwaksi ang mga pamana ng mga sinaunang Pilipino. At bakit kaya nila ito ginawa? Well, sana naman sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas, napaka-importante na suriin at unawain ang mga pangyayari noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol at Amerikano upang malaman natin kung paano ito naka-impluwensya sa ating kasalukuyang lipunan. Yun nga, ang pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas noong 1521 ay nagdulot ng malaking pagbabago sa anyo ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Isinakatuparan nila ang kanilang kolonisasyon at dala nito ang mga pagbabagong pang-ekonomiya, pang-sosyal at pang-kultura. Pinago nila ang sistema ng pamamahala pati ng relihiyon at edukasyon sa Pilipinas. Itinatag din nila ang kanilang mga istruktura tulad ng simbahan, paaralan, at mga opisyal na institusyon na muling nagdefinisyon sa ating lipunan. So napansin rin na ang mga pamantayan at paniniwala na dala ng mga Espanyol ay usbong bilang isang bahagi ng ating kultura. Maraming aspeto ng ating lipunan tulad lamang ng relihiyon, lipunan at pamumuhay ay may bahid ng impluwensya sa mga Espanyol. For makikita ito sa masilimuot na pagbubuklod ng mga relihiyon at kultura kung saan ang Katolisismo ay naging sentro ng ating pag-unlad. Well, sa panahon naman ng pananakop ng mga Amerikano, sinikap nilang magpakalat ng kanilang kultura at edukasyon sa Pilipinas. Itinaturing ng mga Amerikano ang kanilang pagpapalaganap ng edukasyon bilang isang paraan upang i-uplift o itaguyod ang mga Pilipino mula sa kanilang ignorance at barbarismo. At sinikap din lang baguhin ang sistema ng pamamahala at pang-ekonomiya ng Pilipinas upang masunod ang kanilang mga layunin. So, ayun nga lamang sana ay naging makabuluhan ang usapan natin ngayon. Salamat sa pakikinig!